Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Ang magandang hapon, maayong hapon sa inyong tanan. Nandito tayo na naman sa inyong paboritong programang Kaya Mo Yan sa DZRH. I'm coming from the land of sugar and the land of smiles, Bacolod City. At kasama pa rin natin ang ating mga kasama, si partner Cory Quirino at si Emer the Generous Emer Gingon. Partner Cory, Magandang hapon mga kababayan at welcome sa inyong paboritong show tuwing Sabado. Kaya mo yan. Ako po si Yo. partner Cory Quirino. Yes! Happy, healthy, hopeful Sabado! Ang sarap-sarap naman. Land of the Smiles. Dapat palaging nakangiti. Oo. lagi nakangiti dito kasi maraming asukal. Ayun. Oo, nga pala. Kaya pag-uusapan niya sugar. Ingat. At huwag kayo mag-alala, magdadala ako ng sugar para sa inyo. Masarap yung muscovado, di ba? Muscovado. Healthy daw yun, ha? Cory, tama ba? Healthy. At saka yung molasses. Ayun. So, siyempre sa araw na ito, makakausap natin ang mga nagbabantay sa ating mga migrant workers. Alam mo, ang laki na ng transition, di ba, Cory, Emma? Nung araw, overseas contract workers. Yes. Naging overseas Filipino workers. Yeah. Ngayon, Filipino migrant workers. Di ba? Tama. Kasi nag-evolve na rin yung mga kababayan natin nagtatrabaho abroad. Nung una, admittedly, panahon ni Cablas Ople, yung diaspora, kung tawagin, ng mga pag-abroad. Yeah. Karamihan mga Magsasaka. domestic helpers, hindi ba? Karamihan sa Middle East, no? Hong Kong, Singapore, Japan, mga entertainer. Pero ngayon, hindi na gano'n ang overseas migrant, ang Filipino migrant worker. Kasi marami nang nagtatrabaho sa mga mas mataas na posisyon. Oh, yun. Professionals. Di ba? So, patuloy na umaalis ang mga Pilipino at yan ang dahilan kung bakit napakalaki ng ating dollar reserves. Pero hindi na dahil sila ay karamihan nagtatrabaho sa bahay. Hindi na. In fact, di ba, yung mga seamen, maritime industry, yung, alam mo ba, Pilipino, choice yan ng mga kababayan na Pilipino ang nagtatrabaho sa barko. Yun. Di ba? So, it only means na talagang nag-step up na ang ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad. Yun ang kagandahan yan. Yes. At pinaparangalan. Tulad nga sa Britanya. Kasing Ayan. nurse at yung mga Yan. Nurses at mga night. Galing mga talagang the British Queen awarded today the nurse. Galing na ating mga Hindi, tsaka let's face it, ang maganda sa UK, pwede isama pamilya. galing may incentive na gano'n. Oo. Not immediately, pero pwede sumunod. Yun ang kailangan na pinag-aaralan na rin ng US kasi nakita rin ng US na mga nurses sa New York at sa iba-ibang parte ng mundo sought after sa Amerika. Ang problema, nadidislocate kasi hindi pwede isama pamilya. Tama, oo. At saka,
yung mga karamdaman na kasama ng yung mga separation ng mga pamilya tulad ng mental illness, mental challenges, emotional problems. Ito ay nangyayari ngayon. At alam natin na ang Department of Migrant Workers ay meron na silang programa para ayusin ang sitwasyon na yun. Yeah, so mapapag-usapan natin mamaya ng buo yan. Dalawa ang kausap natin mula sa DMW. Yeah. Pero bago yan, nais natin ibalita mula sa Department of Agrarian Reform, syempre, no? Na sa araw na ito, February 17, ginawa rin ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga titulo ng lupa ang 4,659 na magsasaka. Nangakong tapusin ang pamamahagi ng lupa bago matapos ang kanyang termino. Prosperidad sa ginanap na aktibidad sa Prosperidad Agusan del Sur, natapos na ang mahabang paghihintay ng 4,659 Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs nang matanggap nila ang kanilang Certificates of Land Ownership Award, CLOA, mula kay Pangulong Bongbong Marcos noong Biyernes, Pebrero 16 o kahapon sa seremonya ng pamahagi na ginanap sa Capitol Complex sa Patin-Ay sa lungsod ng Agusan del Sur. Si BBM kasama ni Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella III ay namahagi ng 3,772 na CLOA na sumasaklaw sa kabuang lawak na 659 hektarya na mga lupang pang-agrikultura. Sa kanyang talumpati, nanawagan siya sa mga ahensya ng gobyerno na mag-abot ng tulong sa mga magsasakang benepisyaryo upang mapakinabangan ang pagkakataong dulot ng kanilang mga bagong lupa. Estrella, ayon kay ayan na. Ang sabi ko sa kanya, kailan ba natin may subdivide ang mga consolidated CLOA para maipamahagi na? Kinukulit ko siya kahit patuloy ang proseso nito, anya ni Pangulong BBM. Andar ay nagbigay ng mga titulo sa lupa ng sumasaklaw na 109,199 hectares ng lupa sa buong bansa kung saan nakinabang ang 98,203 na ARB mula Hulyo 2022 hanggang Disyembre 2023. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lupang saklaw ng Agrarian Reform Program bago matapos ang aking termino. At ang 3,184 na titulo na ipinamahagi natin sa araw na ito ay patunay na kanilang patuloy na pagsisikap, dagdag niya. Ayon kay Secretary Estrella, ang 4,659 ARBs, 2,394 ang nabigyan ng titulo ng lupa sa ilalim ng Support to Parcelization of Land for Individual Titling or SPLIT. Yung pala yung SPLIT. Yeah, Project Split. Yeah. 350 ARBs mula sa Regular Land Acquisition and Distribution at 27 ARB mula sa Executive Order 75. Ang mga tumanggap ng ARBs ay mula sa mga lalawigan ng North Agusan, South Agusan, Dinagat Island, North Surigao at South Surigao. Ang proyekto ng split ay pinatupad upang mapabuti ang seguridad sa pag-aari ng lupa at magbigay ng mga individual na titulo ng lupa sa mga nabigyan ng Collective Certificates of Land Ownership Award at ng EO75 ay nag-uutos na sa lahat ng instrumentalid ng pamahalaan na tukuyin ang lahat ng hindi na gagamit na pampublikong lupain para sa pagkuha sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program na ipinamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sinabi na rin ni Pangulong Marcos na walang pag-unlad sa bansa hanggat may utang ang mga lokal na magsasaka. Nananatiling hindi natutupad ayon kay Pangulong BBM na pangarap ng ang reformang agraryo dahil sa pagpalaya sa mga magsasaka at hindi nagtatapos sa pagtanggap ng mga titulo. Pagdeklara ng pagmimigay-ari ng lupang kanilang binubungkal. Dapat silang
matanggalan ng utang, mapalaya mula sa mataas na halaga ng gamit, ng pangsaka, mapawi ang mga hadlang na naghihirap sa kanila. Dagdag pa ni Pangulong BBM. Sinabi ni Marcos na ang paglagda ng Republic Act 11953 o New Agrarian Emancipation Act noong July 7, 2023 ay instrumento sa pagpapalaya sa mahigit 600,000 na magsasaka na bihag ng utang sa lupa. Anya, ang paglalabas ng EO4 noong September 13, 2002 na nagpataw ng isang moratorium sa pagbabayad ng amortization interest sa utang sa agraryo ay nagbibigay sa mga magsasaka na nasasakal sa utang na may kaunting puwang pakikipaglaban ng agrikultura sa krisis sa gasolina at pataba. Ngunit ayoko ng band-aid solution ayon kay Pangulong BBM. Ang hanap ko ay permanenteng lunas. At ang Republic Act 11953 or New Agrarian Emancipation Act noong Hulyo ay nakaraang taon ay nagpalaya sa 600,000 ARB mula sa utang. Ayun ha? Sabi ni Pangulong Marcos na ang pamamahagin ng mga titulo ng lupa sa mga ARB ay unang hakbang lamang sa pag-ahon sa kanila sa kahirapan at idinagdag na sisikapin ng gobyerno na pag-aanin ang asanin ng mga magsasaka. Congratulations! Ha? Ayan na. Congratulations. Galing. Ayan. May pahabol ka ata. May pahabol ka, ML. Ha? Ang galing. Congratulations. Ang galing mong magtalumpati. Ha? Ang galing ka na ngayon. Alam nyo, sa Pilipino, ang taas namin sa subject na yan. Oo. Ayan. Ayan. Galing. Masayang-masaya na mga magsasaka. Oh, Correct. wow. Kaya hindi na nakatutulog si Secretary Conrad eh. Walang tulugan talaga dito eh. Wala. Ang tulog. Akin ay eyebags. Oh. Tingnan. Ay malapit na kasi magiging season na ng Marbury. Ayun. Ang Ayun. Ayun. ML, may anunsyo ka bago tayo break, yung 33rd anniversary ng Kuya Center. Oh yes. Ang pictures ang natin. Happy anniversary po yung Kuya Center for Street Children. Wow, 33 years na pala. 33 years na po yan. Dati may bigas pa ba sila? Ay, nako. Yun na nga. Sabi niya, papasalamat tayo.